masaganang araw sa inyong lahat at ngayon pong araw ito ay kasama ko naman ng aking idol na si Paratanong Vega at bawang lahat po paki-subscribe po ang kanyang channel Paratanong Vega po at syempre po sa akin ang Lars Adventure. And kasama namin ang wag niyo mamimiss, wag natin dapat mamimiss kasama natin ang nag-iisang grower ng grapes dito sa Iriga City, na Santuario de Ubas, si Sir Ed Boqueron. Hi, good morning po. So, partner, umpisa na natin para lahat ng tagapanood natin ay ma-inform na about dito sa pinakamalupit na grapes farm ni Sir Ed. Ang kakaibahan nito, may bago tayong topic na variety ng grapes. yan partner, sabi ko nga I'm so excited talaga na nakapunta dito kahit na loaded sa trabaho si Sir. Ang schedule niya pagdating sa, kasi alam naman natin na Lahat tayo pala may trabaho yan, sir. At napagbigyan tayo. At nagkataon, free ka. Yun! Di ka teacher. Diba? Ayun. At higit sa lahat, pwede tayong kumain ng ubas ni Sir na free. Yan. Anyway. Dahil nabanggit mo partner yung grapes, may kakaibang ubas yan si Sir Eds na ito yung pinunta natin. Ayun. Yun, mga idol, yung pinaka. Yes. Ito ang Sapphire Moon Drops. Sapphire Moon Yan, Drops. nakikita nyo guys, dito sa aming background ay talagang yan, painog na. Almost. Nasa, anong tawag na dyan, sir? The rising stage. The rising stage na. Yun. Sir, alam naman natin na ang mga, kaya sa ngayon, ang nanonood sa atin ngayon partner na interesado ngayon sa kasi alam natin ang Moon Drops, Sapphire Moon Drops. Although sabi nga dito sa Pilipinas ay meron na rin akong nakikita sa YouTube, sa ibang bansa na pabunga na dito sa ating bansa. Pero ilan lang, minsan yan, isang bunch, dalawang bunch, pero hindi ganito karami. Yes. Makikita nyo sa aming background, yung Sapphire Moon Drops, yan. Hindi lang nag-iisa, kundi talagang marami na bunga. Ayan, at nasa stage na ng paghinog o ripe, tama. Yes. Ayun. Partner, para masagot yung ating mga tanong, paano nga ba naparami nandito si Reds? Tatanungin po natin guys kung paano niya nga po ba naparami itong bunga nitong kanyang Sapphire Moon. Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Welcome back kami. Welcome back kayo. Andito na naman ulit kami na. So, sir, ulit. So, sir, ano mo naman kami, bigyan mo kami ng information about sa Sapphire Moon Drops. Kasi ito talaga yung ang pinaka goal namin na marinig yung mga ginawa dito sa Sapphire Moon Drops. Sir, ang unang tanong natin is, paano ka nag-umpisa sa Sapphire Moon Drops? Doon sa unang mga video namin, mga idol, mga boss, bicolor ang mga topic namin, di ba? Yung pinakabida. So this time is Sapphire Moon Drops. So sir, paano ka nag-umpisa sa Sapphire Moon Drops? Yun. At paano muna parami itong Sapphire Moon Drops na talaga as in, maraming bunga mga boss, mga idol. Ayan. So, pakinggan natin si Sir Ed. Sir Ed. Ang po kasi, every grower, meron kang gustong variety. Unang-una, yun nga, Yes, dati Baikonur tayo. Kasi Baikonur talaga ay madaling pabungahin. Yes. And then, as part ng pagiging collector ko, hindi lang kasi ako nangungulekta ng ubas. Iba-iba, marami akong kinukolekta. Itong ang Sapphire Moon Drops, isa kasi ito sa talagang nagka-interest ako mula nung nagtanim ako ng ubas. Kasi ang Sapphire Moon Drops, very unique ang itsura. Yes. Yung shape, yung color, tapos naturally seedless na variety.
Yun. Hindi ka nagagamit ng chemical para maging seedless. Ayun, seedless wala ang sapang mundo. Naturally seedless siya. Ngayon ko lang idol na. Gagawin mo lang namin. Diba? Natikman na namin pero hindi namin naisip na wala pala. Kasi alam ko, nagiging seedless lang yan pag in-apply ng Gibberellic chemical. acid. Oo, yun. Oo. Ayun. Which is very complicated. Oo. Kasi pag nagkamali ka ng isang application mo, mali yung Yes, sir. ppm mo, it's either na mababa or masyadong Mataas. concentrated, sira yung bunga. Oo. Kung hindi mo siya masustain ng iba pang hormones, sira yung bunga. Kasi aside sa gibberellic acid, para maganda ang outcome ng seedless na grapes, magbibigay ka din ng cytokinin, another hormone yun. Ito, tinin. Oo, cytokinin. Pagkaaralan mo, kasi bawat variety, iba yung buwan, iba yung ilalagay mo sa kanya na concentration Yes, sir. ng chemical. Ito, ang kagandahan, hindi mo na kailangan magbigay ng gibberellic acid Oo. para maging seedless. Yes. Sir, pakiulit ng term na yun. Gibberellic acid. Gibberellic acid para maging seedless. Oo. Ayun. So, yun. Chemical na So, siya. Tapos- chemical na para walang Yan, hindi na kasi, naturally, malalaki talaga, mahaba, at saka malalaki yung berries. Hindi naman siya, ito kasi hindi pa natin na-perfect. Kasi pinag-aaralan pa. Hindi pa pala the partner perfect, pero sa tingin ko perfect na. Partner. Tingnan natin, hiwain natin, pakita mo na ito ay naturally seedless. Kung meron man matitirang seeds, ay underdeveloped. Oo. Okay. Oo. So, Kasi papakita yung natin. yung iba kasing mga tinatawag na mga rare na ubas, magtatanong ka pa, anong ubas yan? Kasi yung itsura nila halos pare-parehas. Oo, sir. Yung color nila minsan pare-parehas. Oh, yeah. Kunyari, Yes. yung Ruby Roman, kung hindi mo man makukuha yung technique ng mga Japanese, baka pagkamalan mo lang yun na red cardinal eh. Okay. Oo nga. Oo nga. Oo, kasi Oo, kaya partner. kasi yung mga rare kasi kung na ubas, like nga, yung most expensive na ubas, yung Ruby Roman. Kaya naging very expensive yun, kaya naging very rare dahil isang prefecture lang sa Japan, Grenoble. And yung technique, talagang well-guarded na secret. Plus, meron silang screening committee para mag-qualify yan as premium grapes. Once na nag-qualify, pinipili lang nila ilang bunches lang, i-auction. Oh, yun. Ang kultura ng mga Hapon, pag na may mga product ang Hapon, kunyari mga farmers, pumupunta sila sa auction yung mayayaman para lang talaga mag-spend ng money para ma-uplift yung product. I see. So nagiging very expensive dahil ilang piraso yung pwedeng ibenta. Kaya pala as naging premium dahil grapes. in-auction. Oo. Kaya very expensive kasi nga talaga well-guarded yung secret. Kumaga sir, kinokontrol nila. Pero Control yung pagparami. kung meron ka man nung, kunyari yung Ruby Roman, meron ka, parang it is worth nothing. Kasi hindi mo man mapapabunga basta-basta ng katulad nung, yung itsura ng mga ino-auction sa Japan. Oo. Okay. Oo, dahil hindi pa nila sasabihin yung technology. Kumuha ka ng sanga, okay, nakakuha ka ng sanga, nakapagpabuhay ka, paano mo kukunin yung teknolohiya nila, yung Yun technique nga. nila? Yun ang well-guarded Technique. secret. So, in short, baka mapagkamalan mo lang yan na ordinaryong grade. Samantalang ito, once na namunga, pag ikaw nagtatanim ka ng ubas, alam mong sa Pheromone drops, hindi ka na magtatanong. Kasi sa officer, Oo. itsura, at sa kulay. Kulay. Siyempre. Isang tingin, ako, nagagandahan ako dyan. Tawag ko nga dyan, majestic eh. Kasi ang ganda talaga, ang ganda. Saka, Ang ganda talaga sir. oo. Kuwan nga eh. Kumbaga, iba kasi yung kuwan, iba yung shape niya. Dimple sa ilalim. Yung kulay niya pag nag-inom, Oo nga, sir. black. Tapos matamis. Matamis ang sa Pheromone drops. Kasi nagsimula na ito na nagsimula na yung voluntary fruiting niya nauna. Kasi yan ang dahilan kaya ako ito i-pruning. Kasi supposed to be, ang schedule ko nito i-pruning ngayong summer. Kaso, nang in-inspect ko, meron na palang mga voluntary fruiting. Okay. So, nag-decide na akong i-pruning na kasi baka yun na nga yung peak nung ubas. Pruning ko na siya kasi ako baka lumampas. Pag i-pruning ko, wala nang bulaklak. So, i-pruning ko siya, in short, minadali ko sa i-pruning. Yes sir. Tapos yung mga voluntary fruiting niya, itinira ko na, hindi ko na tinanggal. So, nung pagka-pruning ko,
Nangulaklak ng ng marami. Marami-rami sir. Oo. Actually, kung hindi nga sana natapat na amihan, dapat mas marami pa. Natapat kasi na amihan ng naglublong, kaya yung mga nandito sa gilid na ito, dito yung napakarami sana bulaklak kasi yan yung part na na-expose masyado sa araw. Ito kasi hindi ganong expose sa araw. Yung part na yan sa gilid, dyan din na-expose. Eh, dyan din naman yung nababasa. Kasi nandyan yung tulo ng tubig, plus yung hangin ng amihan galing dyan, papunta dito. So, Sa madaling sabi sir, natunaw. nalusaw. Maraming nalusaw. Oo, nalusaw. Pareho lang din sa Sayang. bulaklak ng ibang O, ibang halaman. Not very trees. So, Kapag inulan, wala na. Manangitim na yung bulaklak ko. Oo. So, ito, wala man ako ditong talagang sikreto. Siguro, it's either na baka iyang dito sa Bicol ang sa Fire Moon Wraps, ano ko lang yun kumbaga hypothesis kasi first time ko na mapabunga ng marami. oo sir. Yung mother plant kasi nito, nung una kong pagpabunga, siguro may mali ako doon sa ginagawa ko, namunga siya 8 clusters. Yes sir. Oo, and yung na-develop na bunga, 5 lang na clusters, 2 lang yung maganda, yung 3 na ng trips, Okay. na damage ng trips, yung 2 lang yung medyo maayos. Eh ito ngayon, medyo marami-rami. Eh ang ano ko lang dito, yung vine nito, wala akong ginawa na yung ibig sabihin yung protocol ng pag-ubas. Okay. Kaya hindi ko masabi kung tama or natsambahan lang. Kasi baka natsambahan. Kasi yung puno po nito, 18 feet mula sa ground. Yung trunk. Yung nga sir, napansin ko po dito. Kala ko sir yung pinakasekreto dito para mamunga ng marami ay dapat nasa terrace o nasa terasa. Kasi napansin ko sir, nasa terasa talaga sir. Po siguro. Ang ano ko lang, ito, kung babasahin niyo po kasi yung protocol na sinasabi ng mga yung sa mga research yung ginagawa sa mga farm na yung vineyard, Apo. as much as possible, yung trunk nila mababa lang, maiksi, mga 1 meter. Opo. Tapos yung cordon nila dapat mga half a meter or maximum of 1 meter siguro, 2 meters. Eh ito, wala ho ito sa protocol kasi mula nga sa ground, pinakyat ko, ang trunk niya is 18 feet. Mahaba na. Ito ang cordon niya, umabot ito ng 3 meters. Yung cordon. Pero single cordon siya. Single ko. Oo. Umabot ito ng 3 meters. Oo. Dengan sir Tapos, na, patunayan mo lang sir na yung mga... Hindi mo kailangan sumunod sa protocol. Oo, yun. Pwede bang, di sa madaling sabi sir, pwedeng violate Oo. yung dating mga nakagisna na Hindi. mga protocol. Oo. Yung point ko doon, kung sunod lang tayo ng sunod doon sa protocol at hindi effective, baka kinakailangan na i-reassess mo yung sinusunod mong protocol. Mag-evaluate ka. Baka meron ka pwedeng baguhin ng konti. Kasi, Sa tingin ko sir, yung ginawa mong pagbabago, yung effective. Kita mo naman partner, oh. kasi yung ubas po kasi, sabi ng mga, nabasa ko lang naman actually, na one protocol will not fit all. Will not fit all sa lahat ng varieties. Oh. Kasi ako po, observant ako. Hindi naman po ako hindi ako nagmamaroon. Hindi ko po sinasabing mali kayo or mali sila, tama ako. Wala akong sinasabing ganun. Okay. Lahat ng ginagawa nila, tama yon. Kasi ni-research na yan. Na-practice na pa. Na-practice na yan. Kaya lang po, ang na-observe ko kasi sa ubas, ang ubas ay iba-iba ang karakteristik. Iba-iba ang behavior. Hindi po pare-parehas na, kunyari yung effective na ginagawa ko sa Baikonur, i-apply ko dito sa variety na ito, magagaranti na 100% the same outcome. Okay. So ibig sabihin po, kung mapapansin kasi ninyo sa mga sa mga malalaking pataniman ng ubas, hindi sila nagtatanim ng mixed variety na yung haluhan marami. Isang variety lang Oo, sir. Isang variety lang. Dito sa Pilipinas lang yan uso kasi nangongolekta karamihan, paparamihan ng koleksyon. Although na maganda naman kasi meron kayo na iba, pero mahihirapan ka. Ano ako, personal experience.
Kasi hindi nga pare-parehas ang behavior ng ubas. Iba ang gusto Tama. nito, iba ang gusto nito. So kung pinagsama-sama mo yun, in-applyan mo pare-parehas ng ng ginagawa mong technique, maaari na ang isa dyan ay hindi bubunga. Yun. Oo. So, Dapat kailangan isa lang alap pag-aralan yun, mo sir, din. ano? Oo. Although na yung ginagawa ko dito ng fertilization is almost the same sa may Opo. kaunti lang akong binagot na ayoko naman muna sabihin sa inyo kasi Sekreto. Secreto. natural, every business has its own trade secret. Yan. And pangalawa, ayokong sabihin na ganito ang gawin nyo kasi kung hindi pumubra yan sa tanim mo, baka sisihin mo. Yun. So, ang sa akin, gusto ko muna na ma-perfect ba? Not necessarily ma-perfect. Yung proven na talagang tama nga. Tama yung ginagawa. Kaya sir, yung baga sir, mas malaki yung porsyento kung gagamitin mo ganitong style. Oo, kasi kung sabihin ko na ganito ang gawin mo kasi ganito ginawa mo sa tanim mo, Wala, hindi sir. naman effective. Baka sabihin mo sa akin, hindi naman pala ito Sisinungaling. Tama. Saka, siguro, hindi naman kayo magtatampo kung yung yung kunyari, yung ginagawa ko, hindi ko naman sa inyo may serve in a silver plate sa loob ng Yun. 30 segundos. Yeah. Kasi sir, Kumbaga, you must earn it. naiintindihan namin kasi sir, Pinaghirapan mo yun. pinaghirapan mo yung ilang taon. Tapos, syempre, ibibigay lang na basta-basta. Saka ayun yun nga, ayoko na na mag-assume na tama na yung ginagawa ko. Yan bang pinakal? Kasi baka magkamali tayo. Kung gamitin naman sir ng iba, sabi ni Sir Eds, ganitong gagawin ko, tapos hindi naman nito. Magkakalit lang. Baka makalit lang sir. Ang punto dito ni Sir, No. yung ginagawa niya, yung practice niya ngayon is naging effective sa kanya. So Yo. yun lang. Oo. Diba? Kasi nga may factor sir na yun nga, sabi ko sa inyo, baka May kanya-kanyang karakteristik. hiyang siya sa klima ng Bicol. Oh, Isa yun. Baka gusto niya yung type ng soil namin. Okay. Isa yun. Ano yung type ng soil niyo, Sir? Loam soil kasi kami Loam dito soil. Napakaganda na soil namin dito talaga. Kung makikita ko, pati yung mga halaman ko sa likod. Kung mapapansin ninyo, mga tanim ako dyan na ibang prutas din na unexpectedly, dapat hindi pa siya mamumunga sa ganitong edad, namumunga at saka very healthy. Hindi naman gaano binibigyan ng too much ng nutrients. Sa mga nanonood, tagapanood natin, lalo-lalo sa baguhan pala. Sir, baka itanong nila, kasi siyempre hindi nila alam. Paano mo i-describe ang loam soil? Yung loam soil kasi, kinakailangan medyo buhaghag, maitim yung lupa mo, at saka maganda yung yung composition. Kasi dito kasi sa amin, hindi kami yung mga dahon, pinapabayaan lang mabulok. Okay. Tapos yung mga maliliit na branches, Mm. pinapabayaan lang mabulok. So, yung lupa namin, natural yung pagiging mataba. Kasi, sinusupplement ko pa ng kaunting synthetic. lalo So madaling sabi sir, yung lupa ninyo, mataba. Yes. Oh. Kasi ang practice partner, ganito eh. Oh. Yung sa YouTube, yung nanonood. Tapos, Gumagawa sila ng soil nila, Mga- naka-ratio. Oo. One sack of sand, one sack of fertilizer, yung organic, at saka, basta may ratio, di ba? Oo. So sa kanya, kay Sir, naturally, yung lupa niya is loam soil. Loam soil. Kaya, so ganun ka. isa yun sa isa siguro Yun sa sa dahilan. Malay natin, kaya ayoko na i-assume na, sabihin sa inyo na, ito ang gawin ninyo kasi ganito. Pero meron ako dito kaunting trick na ginawa. Oh. Ito yung trunk niya, ibang variety. Okay. Anong variety sir? Brazilian hybrid yung Brazilian. trunk niya. Yung cordon niya, ibang variety. Yun ang hindi ko nasasabihin. Okay. Secret. Sekreto. Oh. Ibig sabihin, Sir, yung supper mo Hindi, wag kayong na ibig sabihin, sir. Iyan ang pinaka-formula. In-experimento ko lang yun. Experiment lang yun. In-experimento ko. And then, ang ang moondrops, kasi itong isang punong ito. Okay, ito. Apat na varieties ang nakadraft dyan. Okay. Apat na varieties ang nakadraft. Nung pinabunga ko po ito, lahat nagbulaklak, yung apat. Pero, yung dalawang varieties, nalagas yung bulaklak. Oh.
nalagas, hindi na develop. Yung dalawang varieties, yung Sapphire Moondrops at saka yung Manicure Finger, lahat nagbunga. Although na yung Manicure Finger, kakaunti yung bunga niya kasi ano lang yan, dalawang sanga lang ata yan na ibrinakto dito eh. Yes, sir. O karamihan dito talaga nakagraph Sapphire Moondrops. And very dominant yung Sapphire Moondrops. So, ang nangyari, saka nandito siya ng part na ito nakagraph, nauna na siya. So, ang nangyari, yung nutrients na nakakarating doon, kaunti na. Extract na ng ano eh, nasasala na ng Sapphire Moondrops. Kasi very aggressive itong variety ito, very dominant. Kung mapapasin nyo sir, yung lahat ng laterals niya, doon nakagraph. Hindi ito nakagraph sa trunk. Guys, pag-ilista po yung ano siya, naka-drop siya sa Laterals. lateral. Yung mga lateral, instead na magiging ano, na magiging cordon, I mean magiging fruiting cake, Okay. doon sila nakagraph lahat. Okay. Lahat yan. Mula doon, hanggang doon. Naka-grafted siya. So, ang ginawa kasi nito, yung trick na ginawa ko, hindi ko po sinasabi na tama. Sarili kong eksperimento lang yun. Oh. Hindi ko sinasabi, okay na gayahin. Pero hindi ko sinasabing yun ang tama. Ayoko mag-claim ng tama yun. Kasi baka nga, baka I-apply naman mali. i-apply mali, sisihin ako. Okay lang, gayahin nyo. Pero hindi ko sinasabi na yun ang tama. Yun. Ang katawan niya, ang trunk niya ibang variety, ang cordon niya ibang variety. Laterals niya, nandun na yung Basta apat na variety ito, sir. bali 5. Ay, 5. Kasi yung, pero yung cordon, Ulitin natin, yung pinaka-trunk Trunk. niya, ibang variety, Brazilian. Brazilian. Hybrid. Tapos yung graft dito sa lateral niya, yung cordon. sa Cordon. cordon, ibang Iba naman. variety. Tapos yung sa protein cake, nandun na yung Nandun na yun. mga iba-ibang Iba namang variety. Yung sapphire, Oo. nandun na. Sapphire Moondrops, Enigma, Enigma. Manicure Finger, at saka Escarlota, ang nakagraph dyan. So may 4 na naka-graft dito. Oo. Lahat din Dito. ng bulaklak. Pero yung Escarlota at saka yung Enigma, nalagas yung bulaklak. Hindi na develop. At ang naging dominant, yung sapphire Sapphire moondrops moondrops. at saka Yung Manicure Finger. Manicure. Pero kakaunti yung bunga ng Manicure Finger, 4 lang yatang hindi nga gaano malalaki na bunches eh. so malinaw yan ha. Ayan, guys. So ganun, ganun kadominante yung sapphire moondrops. Talagang makikita nyo naman po. Ang mga sanga niya, ang lalaki. Ang lalaki ng sanga. Oh. Very Okay. dominant talaga siya na Ang variety. lupit, idol. Tapos, Medyo nalito ko, idol, dun sa ano ni sir, pero i-review ko na lang. Hindi ginaano na nga, hindi gumagana. tapos isang tip ko lang po. Ito ang pinaka-tip dito. Ito ang pinaka-tip. Ayun, pinaka-tip. Ingatan ninyo na huwag maging bull cane. Anong bull cake? Yung fruiting canes niya. Kasi once na naging bull cane, sa experience ko lang, hindi ko sinasabi na Ano, sir, sa Tagalog yun, Anong sir? bull cake? Bull cake. yung lumalaki ng husto ang Oh. Okay. Bakit, sir, pag nagkaganon? walang bunga yan ibibigay. Yan yung experience ko doon sa mga tanim. Kasi marami akong, Baka nasa nasa length ng protein cake. ito kasing ang Sapphire Moondrops, yun nga dahil nga very vigorous grower, ang tendency niya is maging bull cane. So yun yung iniiwasan. Kasi pag naging bull cane, definitely hindi bumubunga. Yan yung na-experience ko sa ibang tanim ko sa Sapphire Moondrops. Kasi sabi ko nga sa inyo, isa ito sa gusto ko talaga na variety. Kaya isa ito sa pinaparami ko na variety dito. Yes, sir. Kasi nung Malapit. nung nagsimula pa lang ako nito, talagang ito na yung gusto ko sa mga rare na varieties. Ito ang gusto ko. Kasi Yeah. napansin ko ito sa sa international market. Yes, sir. Gino-grow nila ito for commercial quantity. Ang iba kasing yung mga nakikita natin ng mga binibenta ng mga sinasabi ng mga rare na grapes, Apo. hindi naman yan grow as for commercial quantity kasi isang dahilan siguro hindi yun magiging profitable kaya hindi kinukultivate. Kumbaga yung mga gusto lang mangolekta kasi diba kaya tinawag na rare yun kasi rare mamunga. Rare. Hindi yung Hindi rare naman yung rare yung variety. rare lang mamunga. Mamunga. So hindi yun Pwede. kinukultivate ng ng mga commercial grower kasi alam nila na hindi profitable.
Itong variety ito, reyes yan, pinagrow ng mga commercial growers. So malaki talaga yung chance na bubunga ng marami. Plus, isa pang na-observe ko sa sir. Ito, ewan ko kung ang ibang magtatanim ng ubas ay na-observe din nila. Ang ubas ko, merong kunyari, yung lineage. Ano po yan, sir? Kasi kung mapapansin niyo sir, yung mga sinauna natin, yung mga olds natin, yung mga tanda natin, Okay. pag kumukuha sila sir ng pangtanim, hindi pa uso noon ng grafting, marketing pa lang siguro, grafting or yung tawag Layering. Cloning kasi ang marketing is cloning yan ang basic ng cloning at saka ang grafting. Tissue cloning yun ang latest na na technology. Oo, ngayon wala pa yan noon. Yung mga magulang natin, yung mga sinuno natin, kung nagtatanim sila through seeds. Kung mapapansin niyo, kumukuha sila doon sa puno na alam nilang proven na malakas mamunga, magandang quality ng bunga, doon kukuha ng pagtatanim, panibago. The same po ang na-observe ko sa ubas. Kasi, kung ang lineage ng ubas na kinuhanan mo, yung ibig sabihin yung pinangtanim mo din, doon sa puno na hindi naman talaga malakas mamunga, chances are, mas mataas din na hindi yan bubunga ng marami. Oh, I see. Kasi meron ako ditong isang puno ng ng Breo Brazil. Na talagang ang lakas yung mamunga, ang liit-liit lang ng puno. Ang bunga niya, malalaki ang lalaki ng bunches, tapos maraming mamunga. Yun, siguro kung napansin niyo yun doon sa may gate. In-observe ko yun. Kumuha ako ng cuttings doon, at kumuha din ako ng cuttings doon sa isa kong puno naman ng Breo Brazil na bihira lang siya mamunga. Matumal. Oo. Matumal, sir. Tinanim ko sila ng sabay, pinatubo ko ng sabay. The same na soil medium, abono lahat. Kung ano binibigay ko dito, ganun din dito. Itinanim ko sila magkalapit lang, 1 meter apart. Kasi gusto ko nga ma-probe kung ang lineage, di ba, ng katulad dito sa uwan, the same din sa ibang puno na. Pag namunga siya, maganda. Di tinanim ko lahat, sabay. After 7 months, iprinunin ko parehas. Yung isa, na doon galing doon sa puno ko na matumal magbunga, hindi namunga. Yung isa na galing doon sa puno ko na malakas mamunga, nagbigay ng bunga. Oh. So doon ko na-prove na ang lineage din pala nitong mga katulad nito, kinakailangan, siguro ito natsambahan ko lang, yung kinuhanan nito, yung mother plant na napagkuhanan ng lineage, Malakas mamunga. magandang, malakas mamunga. So naswertehan ko. Pwede pala doon partner sa origin. Sa origin. Kasi nasa genes din eh. Nasa genes yun eh. Kung may namangunga, may Mahina din talaga. Kasi Parang nasa sa tao genes. din pala ata, sir. Hindi, pati hayop kung mapapansin mo. Diba? May hayop ka. Baboy. Mahina itong mag-anak. Katay agad. Kasi, di ba, yung mga, ayun ang isa sa ko kasi, na sabi ko, yung mga magulang natin, yung mga ninuno natin, kumukuha sila ng, na doon sa talagang puno, na proven na, di ba, ito kumukuha tayo, ang ganda ng bunga ng nito, pahingi nga ako ng at magtatanim din ako, kasi nga ang ganda. The same thing sa ubas din siguro. Galing Importante partner yung ni Sir Reg. Galing ang paliwanag. Yeah. Ito sir, sabi ko nga sa'yo, hindi ito sumunod sa protocol. Yung protein gain. Ito kasi sir, kumbaga parang bara-bara method ito eh. Wala ito sir na sinunod ng protocol. Kasi yung pagtanim ko pa lang, yung trunk pa lang, wala na nga sa protocol ito eh. Bara-bara ito pero epektibo. Bara-bara method ito, eksperimento ko lang ito. Pinabayaan ko siya, pero yun nga, Tingnan nyo naman. kasi kung makikita niyo sir, yung pati protein gains nito, ang haba. Oo nga. Tapos, ang sabi ng sabi sa libro, yung mga nag-research na tatanim sa abroad, kasi galing itong abroad, hindi nagkwali sa atin. Yung pruning technique niya daw is supposed to be spar prune sa variety na ito. Ako, nag-eksperimento na naman. Nagputol po ako ng spar, nagputol ako ng short cane, nagputol ako ng long cane. Okay.
And napansin ko sa variety ito, lahat naman namumunga. Namunga doon sa spar, namunga sa short cane, namunga sa long cane. So wala naman, Walang ano doon. oo, wala naman sa talagang definite na pinipili. Baka sa ibang lugar, ganun talaga. Kasi iba-iba nga yung ano, may yung klima, yung temperatura, yung soil composition. Yung Iba-iba naman. Kaya baka dito sa atin, or baka dito sa lugar ko, dahil nga Maganda yung soil. yung soil, Tapos maganda yung bigay ng... oo. Saka ano, dito kasi Pagkain. sa lugar natin, sa Pilipinas, tropical country tayo, walang winter. So, talagang gagapang yung ubas. So, mahirap na gawin ito na yung design na pang spark prone. Okay. Ang bilis niyang lumaki. So ako, hinayaan ko. So ano sir, ito na sir, okay na. Okay naman tayo, nakabunga mo na eh. oh. So ano naman sir ang major kalaban mo naturally dito sa Oo. sa ano mo? Sa Unang-una ubas. kalaban mo dito, yung fungus. Kasi ang hangin natin is ang humidity mataas. Okay. Ibig sabihin parating may kasamang tubig Okay. yung hangin natin. Kahit summer yan, may kasama yan na moisture. Okay. So ang number one kalaban is fungus. Kung mapapansin niyo, mayroong mga pailan-ilan na nagkaroon ng berry cracking. Kasi Very cool. oo, hindi tayo, medyo napabayaan ko ito nung time na yung mother ko kasi na nagkaroon ng medical problem, na hospital ng more than a month. So, medyo napabayaan ko ito. Doon yung critical stage na supposed to be, dapat nakagawa tayo ng countermeasure, ay hindi ko nagawa. So, merong iba na nagkaroon ng powder mildew. So, isang cause yun ng berry cracking. Pangalawa, dahil second time ko pa lang na makapabunga nito, and ito yung maraming bunga, late ako nakapag-withdraw ng nitrogen. Supposed to be na, kunyari, ganitong araw, hindi na ako nakapagbigay ng nitrogen dahil hindi ko alam na kung ilan talaga yung ano niya, yung length ng ripening period niya. Nakapagbigay pa ako ng fertilizer na may nitrogen. Okay. So dapat withdraw ko Dapat wala na na, pala yun. withdraw ko na yung nitrogen, nakapagbigay pa ako. Isa sa naging cause pa yun ng berry cracking. Pero kung hindi naman, kaunti lang naman yung meron eh. Kaya sa isa lang. Sir, At least, dapat yun, sir. saka overall, ako masaya na ako dyan eh. Mga ilang days po pa sir yung ano, bago Ito mainok? nag-start siya na na mag-verizon. Yung napansin ko, yung pinakauna na nagpalit ng kulay, 70 days. 70 days. Hinog na sir. Hindi. Nag-start na siya na mag-change color. Yes, po. 70 Medyo days. matagal din sir kasi itong Mahaba pala ano. itong nandito sa may pulo mo, yan Yes, yung sir. mga voluntary fruiting. Yung iba niyan inharvest ko na eh kasi hinog na. Yan may natira pa na voluntary fruiting. Siguro kasi nung napansin ko yan, develop na po yung berries. So mga more or less mga 30 days na yon. So mula nung pag-pruning ko ito ng December 25 Sir. plus 30 days. Ilang days pa tayo? Medyo 30? mababa pala 16? partner. 16 ngayon, di 17 January. 17 ngayon. 17 na ba? Oo. Di almost almost 80 days. Plus 30 days, so 110 days. So more or less, ang ripening period nito is 110 to 120 days. I see. More or less. Parang ano yan sir partner yung Sa Brazil yan. Brazilian, takal din. Kasi meron din ako, balik yung ano. Parang ganito kahaba yung bago manunod yung bunga. So nasa 110 to 120 ang ripening period. Oo. Tapos sir yung yung coloration, pag-discoloration para ma-identify Pag-change ng color niya, Oo. 70 days ko na 70 days. na-observe. Yung una sir, anong kulay yun? Siyempre, Actually, green. green. Oo. Sunod, Nag-start na siya mag-change color. Katulad mo, nag-start sa pinkish. so nagpipingkis Tapos na. nag-red, Sa pinakadulo, O naging Tapos purple, tapos nagla-black. Ang Okay. hinog niya is black. black So ang talaga. pinaka-apat na kulay ang makikita niyo mga boss, mga idol. Green. Green, nagpipinkish, Tapos naging purple. nag-purple, tapos black. Black. So yun ang
indicator na Hinog na. Yung black. pahinog na yung Pero black. dapat hintayin mo yung araw. Kasi minsan, pag expose sa sunlight, mabilis yung nakita na kung nakikita niyo po yung Depende din sa naka-expose panahon. sa araw, akala mo hinog na. Okay. Kasi may itim na niya, akala mo hinog na. Days pala. Yung days po ang basihan. Days pa siya. Huwag yung kulay. Kasi yung kulay, tricky yun. Akala Ano? mo hinog na siya dahil sa kulay, dahil sa exposure sa sunlight. Kaya, Pero yung lasa niya, hindi pa dahil hindi pa namimit yung tamang araw. Pero ang ano lang natin, merong 4 siyang kulay. Ano? Oo. Yun ang maganda. May 4 na kulay siyang indicator. Yung, So, but don't base doon sa kung Sa kulay. Dapat kasi yung days, baka matrick ka eh. So, sa days pa din. Kasi ito, ito dito, yung kulay niya, yung iba, hindi pa gano'ng magpabla. Pero yung nandun, mas late siya na change color, pero mas mabilis na nag-iitim. Dapat pala partner, meron kang Oo, lista. recording, Oo, recording para book. talagang makita mo kailan ba. Oo, record book. Wala ka talagang hiling ng partner. Isang kwan nito, sir. Yung kumbaga, meron din ang pinagtatanungan nito na ibig sabihin nag-guide din sa akin. Oo. Hindi naman ako kasi hindi naman ako yung culturist. May mga bagay na hindi ko naiintindihan. Okay. Kaya si Mr. Google, pag tinanong mo, ang bilis ng sagot, ikaw pa rin ang iintindi. Oh. Okay. So, yung mga lay na kinakailangan mo na na i-explain sa iyo in layman's term, nagtatanong ako sa agriculturist. Mismo sir. So, Kasi, kaya ako, laki pasalamat ko kay Mr. Riley Bay. oo. Kasi, Agriculture yun sila. agriculturist Di ba? siya. Si Riley Bay. Nagmamit ko din si Sir. Saan siya sa nakabase? Nasa Mindanao ito. Oo. Kwan siya. Shoutout natin si Sir. Oo, Sir. Raybay. Libay? Riley Bay, si Leo Riley Bay. Bay. Leo Bay. Shout out, sir. Sa kanya Shout out ako to you, sir. nagtatanong. Sa kanya ako nagtatanong. Although na, siyempre, pag nagtanong ka, kailangan, din yung, Yes, sir. huwag naman yung ikaw yung masyado kang persistent na, Yun. bigyan mo din ng pagkakataon, malay mo, busy yung tao. So ano sir? Yun. Punggos, mildew, Yun yun ang ang mga problema. At saka ibon. kalibilang kadalasang kalaban. At saka ibon. Ibon. May dagdag pa yung ibon. Katulad niyan, dami ng tinukan. Yeah. Ako rin talaga ibon. Pangatlo Talaga ibon. ibon. Okay. Dami ng tinukan. Ayun. Next question, partner. Ano ba? Ako, Ikaw. partner. Kasi, sabi ko, yun, sir, yung paano nga pa. Sa abono naman, sir, ano po ba? Okay. Ano po ba yung pag-apply ng abono? Ang pag-apply ko dito ng abono, minsan ginagawa ko, kasi yung, kunyari, ang isang puno sa isang buwan, kunyari, ang kailangan niya ay 100 grams na abono. Since may, nagagawa ko pa naman, kasi hindi naman ganun karami. Saka, Ako. ginagawa ko, once a week. One Ang application. Pero Synthetic divided fertilizer. yun. Kung yung, kunyari, ang kailangan ng isang puno sa isang buwan ay 400 grams or 200 grams. Divided Divide in mo sa 4 apat. weeks. Oo, hindi yun ang apply mo. Okay. Yung fertilizer, the same fertilizer. Complete fertilizer. Yung, Synthetic yun ha? Oo, synthetic. Tapos nagbibigay ako dito regular din ng Organic. organic. Every 3 months to 6 months, dagdag ng kaunti. Tapos, Sa yung foliar naman, synthetic, sir. kailangan. Yung foliar naman, Foliar, sir. regular din. Hindi nga ako masyadong nakakapag-foliar na regular eh. Pero at least sa isang buwan nakakapag-apply siguro. Pero hindi abot kasi busy din ako sa trabaho eh. At may day job pa tayo. Kaya ito, pastime, at the same time, nag-enjoy. So pagdating sa di okay na. Tawag nito, very na yung mga bunga. Alam ko, busy ka sa work. So ano ang pinaka the best way ng marketing mo ito? Kasi ito, talagang tayo na may mga trabaho. Yes, sir. Alam nga na tumambay tayo sa market para magbenta, di ba?
So ito yung pinaka the best. Ang gusto kong marinig kay Sir kung paano niya minamarket yung ano at hindi sa way na paraan na ano, hindi sa Dadala sa paraan market. na dinadala sa market. Oo. Paano niya ba to na-dispose sa mga gustong-gusto ang grapes? So, Ngayon po kasi sir, hindi na gaano mahirap mag-market ng product kasi meron ng social media. Yun. Sana yun. Meron ng social media. So hindi ka gaano mahirapan mag-promote ng product mo. Benta. Oo. Pangalawa, dito lang, pick and pay. Yun. pick and pay. Oo, Yun ang pick and pinaka-practice ni pay. Sir. Tapos, yun nga, pero by schedule ako dahil nga may trabaho. Oh, yan. Hindi ako Schedule. nagpapapasok anytime of the day. Schedule. Kunyari, gusto mo pick and pay, mag-communicate ka sa akin kung libre ako, schedule natin anong araw ka pwedeng pumunta. Kasi ayoko nagpapapasok dito Yan pa basta-basta. din. For security. Ilalagay natin sa baba ng ating video yung contact number ni Sir. Okay po ba, Sir? Pwede ba, Oo. Sir, pakisabi na lang yung number mo. Oo, yung number ko is 0928-508-2947. Ayun. Okay. Pakilista, guys, mga guys. Kasi Ako, kung yan po ano ang way para makapunta kayo dito at kapag pero ito hindi exclusive Schedule. ito exclusive. Pero exclusive ito sa contract. ano Sir, exclusive, not for sale mo na. Not for Huwag sale, kang at hintay. saka kayo lang ang pwedeng umakyat kasi Sir, nabanggit niyo po yung exclusive, or ano Sir. na ito Exclusivity. Kasi Sir, siguro sa panahon ngayon, may mga nanonood na sa atin. Yes. At, syempre, pag-usapang moon drops, lalo mga grapes grower, interested dito sa topic na ito. Tama. Oo. At, paano naman Sir kung gusto nilang bumili ng seedlings o Ay, yun. ng cuttings? Pwede po ba Ayun sir, available yun. Pwede naman. Actually, may mga seedling up dito. Pero hindi gaano marami. Limited lang yung seedling. Oo. Yung cuttings, medyo marami-rami. Kasi marami na akong puno Yes, nito. sir. Kasi sabi ko nga sa inyo, isa ito sa variety na pinaparami ko. Bakit? Alam ko kasi ito, ever since nung nagtanim ako nito, alam ko na bubunga. Kasi 4 months after ko na naitanim sa lupa yung mother plant nito, nung nagtapping ako, nagbigay ng bulaklak. Oh, So alam ko na magbibigay. Oo, alam ko na magbibigay talaga ng ng bunga. So nag-propagate kaagad ako nito. Hindi ako nagbenta. Yun. Nag-propagate ako. Pero yung ginawa ko po nito dahil hindi ko nga alam kung paano ito papabungahin. Iba-iba yung technique. Iba-iba yung technique ng ginawa ko. Iba-ibang meron akong naka self-rooted. Meron akong mga naka-grafted, iba-ibang varieties Oh. ang graftingan ko. Hindi ako nag ano lang sa isang kunyari. Meron nga ako naka-graft sa Catawba, meron naka-graft sa red Lahat rin na, Sir. hindi sa Brazilian hybrid. Ito nga, itong napakaraming bunga sa Brazilian hybrid Brazilian. ito. Meron akong naka-graft sa Crimson, meron naka-graft Yun, sa Crimson. unknown na rootstock na galing Dami China. trinay naman yun, Hindi sir. ko alam anong ang dami na trinay. Pero nakuha niya yung formula. Tapos ito nga, ito yung sinabi ko. Habang Ito ang panahon. experiment din ito. Na iba yung trunk, iba yung cordon. Saka iba. Okay. Sir, Ayan, ha? ayun nga Sir, napag-usapan natin kung pwedeng bumili sa'yo. Pwede naman. At Sir, kung bibili sa'yo, magkano naman po yung presyo ng cuttings at dun sa seedlings? Magkaiba Rootstock. Sir. Ay, sa rooted na. Okay. Yung cuttings ko po nito, binibenta ko 500 per piece. Cuttings yun. Cuttings pa lang yan. Cuttings Yung yun. buhay na po is 5,000. 5,000, ha? Oh, yan, ha? Quality naman kasi. Kaya siguro ganun yung presyo. Ang alam ko nga Sir, ang rooted nito ay nasa 10K. Before. Bigyan natin ng chance si Sir mag-explain kung bakit gano'n ang sitwasyon. Sige, sige. Yung pricing niya. Bakit nga po ba Sir ganito yung price ng ganitong variety ng ubas? Lalo itong sapphire lumbar. Actually, sa ngayon, meron na nito mga nagbebenta ng napakamura. I don't mind. Magbenta sila ng mura. Basta ito yung presyo ko. Nasa sa kanila yun, mamili ka. Pero ito kasi, kaya medyo mahal dahil unang-una, pagsimula dito, yung puhunan ko dito, expensive din eh. Experience Sir. Yung Expensive trial din. and error. Oo. Tapos, pinag-aralan mo kung paano nga
bunga. Plus, at least nga, naswertihan ko na. Yung pinanggalingan siguro nito, talagang malakas mamunga. Yun. Guaranteed talaga. Guaranteed. Oo, guaranteed na talagang mamumunga. Kasi ikinonsulta Once bumili po kayo. Kasi hindi naman, kasi ikinonsulta ko din ito doon sa yun nga, mga agriculturist. Mas nakakaintindi kaysa sa ang sabi niya, alam mo niya, naswertihan mo siguro na yung pinagkuhanan niyan, talaga yung mamumunga na lineage. Oo. Mismong yung agriculturist na ata sa nagsabi niyan, talagang ito, proven and tested na mamumunga. Oo, maka naswertihan mo yung talagang yung pinagkuhanan. Kasi marami sir na, no? Ang dami dito na may tanim na hindi nga nila napapabunga. Marami na dito na may nagtatanim sa Pilipinas. Kaya lang, ilan pa lang yung nakapagpabunga. Ilan lang siguro, wala pa siguro 10 kami na nakapagpabunga nito sa Pilipinas. Basta nga lang po And partner. yung naman, yung sinerte na nakapagpabunga, ako pa lang siguro, yung naswertihan din at sambahan na nakapagpabunga ng marami. Yes sir. So, the rest, pakunti-kunti lang. Kaya, wag ka nga, sabi ko, baka hiyang lang dito sa lugar ko. Huwag na ayoko mag-assume na tama yung ginagawa ko. Yes sir. So malinaw yun mga idol ha, mga boss. Pag bumili ka, may assurance si sir na bubunga. Kasi proven and tested na. Don't take the risk na bibili ka ng mura. Tapos marami kang binili ng mura, hindi naman namunga. Yun lang ang take ko dun. So doon ka na bumili sa sigurado mo. Bibigyan ka naman ng profit niya. Yo. Yan ang pinaka-importante doon. Tapos tatanungin natin sir, kung sa porsyento sir ng ano, kung sa 100%, mga ilang, kung sa tsansa sir, mga ilang chance ba pag bumili sa iyo, yung guaranteed mo talagang pwedeng mamunga. Actually sir, Ah, ang pagtatanim kasi, depende naman yun sa pag-aalaga mo. Yes. ayun. Depende sa pag-aalaga Number mo one yun. rin. Kasi kung hindi mo man siya maaalagaan, hindi rin naman talaga magbibigay ng bunga. Kinakailangan, bigyan mo naman siya ng tamang dapat na ibigay. Yung nutrients, Tamang number portion. 1. Yan ba? Once na bumili, siyempre, ayan, si Bigyan sir. mo muna. Kailangan nun. Pero at least ako, kampante ako na yung puno ito, ay namumunga. So, ibig sabihin, yung kukunin mo na cuttings, mamumunga din. Oo. Kasi, yung pinaginuhanan mo ay talagang namumunga. Kung hindi namunga sa'yo, merong pagkakamali doon sa ginawa mo. Yes. Isa pa sir, palaging na ririnig sa inyo sa mga other grapes grower dito sa Pinas, salitang orasyon. Ginagamit ang po ba sa ng orasyon sir? Bukod doon sa mga formulang ginamit nila. Hindi, yun ay namin, joke namin ni Mr. Rodel Llorente. Orasyon. Joke namin yun ni Mr. Rodel Llorente. Kaibigan ko yun. Grape grower din yun. Kaibigan ko. Ay, mapait yun. Yun ang namin, term na pag namunga yung isang ubas ng marami. Anong orasyon ba ginamit mo? Orasyon. Pero yun, parang parang figure of speech Oh. na ang minimin namin doon is ano ba yung technique, ano ba Technique. yung nutrients na binigay mo. Pero ayun, parang figure of speech. Yung mga good practices ang ginawa niya. Oo. So, Kasi nagsisharing din naman kami. Pero ako talaga, ang pasalamat ko dito ay kay Mr. Riley Bay. okay, di ba? Kasi Sir. doon ako sa kanya nakakapagtanong ng yung mga bagay na ang nakakaintindi ay agriculturist. Yes. Kasi ang alam natin noon sir, yung ubas, hindi nabubuhay sa atin, hindi namumunga. Nandun lang sa... Ini-export lang. Pang ibang bansa na. Oo, kasi Ini-export lang papunta dito sa atin. indoctrinated tayo na ito mabubuhay sa lugar na malamig. So, ngayon ko na-decipher na kaya tayo in-indoctrinate ng mga tao sa Europe, sa US, na ganon. Kasi sa kanila pala, once a year lang bubunga. Pag ito na patubo dito sa lugar na katulad sa atin, sa tropical country na walang winter, ang laking market ng kakainin natin kung ito mape-perfect din ng technology sa lugar natin. So, nangyari, hindi lang sa atin, sa Asia. Kung mape-perfect yung technology, magiging pinakamalaking competitor tayo kasi sila once a year, tayo kaya na 3 times a year. Pinaka-rason partner. Bakit na
Billion-dollar Oh, industry yun. ito, sir. Ang grapes. And ano ito monopolized ito noon nung araw ng mga European at saka ng sa mga American countries. Eh, ano ko na? Convert ko na yung lupa ko. Joke lang. Into Grace Park. Hindi. Pero malay mo. Dito sa atin, ang pinaka-ideal naman is agritourism. Kasi, yung ano po, yung hindi pa natin kaya na makipag-compete in terms of quality ng mga nasa abroad kasi yung teknolohiya natin masyadong left behind. Ginagastusan eh. Saka wala tayong support sa gobyerno. Sila meron. Ang gobyerno nagre-research, bibigay sa partner. Tayong magre-research, baka i-share natin sa gobyerno. Yun. Tayo na muna, sir. Hindi, ang iba nga yan eh. Tayo ang mag-research. Walang Wala kami. support ang gobyerno. Bibili ng labas. Yo, pwede yun. Ganun ang nangyayari. Wala nangyayari. Okay. So, yun. Ganun naman talaga. And yung pinaka ano na lang, pinaka gusto kong makita yung Ito sir, Yung tingnan mo seedless. yan, seedless. Yan, dapat yan, makita yan ang natin. pinali eh. Yung pinali natin. Pumitas ka sir, tingnan mo, hiwain mo. Isa, sir. Ay, dagdagan mo lahat ah. Inog naman na Ubusin yan. mo na yan. Ay, papakita ko lang, partner. Sa ano? Ayan, pakita mo. Yan. Doon sa, yan. Mayaman po kami, dalawang ano. Camera. Yan na po. Yan. Tingnan mo yan. Tatry namin. So, Bali, ano po namin dito kung seedless po ba. At tingnan mo. At gagamit ako ng cellphone. Ito po. Yan ang, Yan. yan ang kagandahan ng Sapphire Moon Drops. Kasi naturally seedless variety. Yan. so ito yung pinapakita na dimple. Oo. Dimple. Yan ang Ang size niya, distinctive pahaba. na characteristic ng Sapphire Moon Drops. Ito kasi voluntary fruiting lang yan. Kaya ano, So, habang naghihiwa ako, sir, bakit sinasabi mo, lagi ko narinig eh, yung voluntary fruiting, ay, oo. Hindi, ibig sabihin kasi sir, hindi pa naman ito talagang intended na pabungahin. okay. Maaaring naputol lang yung talbos niya o baka nung nagtapping ako, nagkaroon siya ng Yan. paglabas ng bagong buwan. Yan. Sir, trinay namin lahat. Oo. Talagang seedless, sir. Oh, Yan. kita niyo mga boss, oh. Wala po yung Walang- ginamit na gibberellic acid. Walang ginamit na Chemical. chemical para maging Maging seedless. Naturally seedless. Yan, variety naturally siya. seedless. Mga boss, naturally seedless. Ayan. Pakita Yan, natin tikman partner mo, sa tikman partner. mo. Ayan. Pakita natin ha. Ayan o. Wala. Walang seeds. Yan. Tikman natin naman partner kung Tikman ano natin. naman yung lasa. Oh. Kasi Mama. ang ganda, very crunchy. Tapos matamis. Crunchy. Crunchy, matamis, walang Matamis. buto. Kasi ako, yun nga. Wala. Sir, Wala akong wala akong nacho. Wala akong na. Naturally seedless variety kasi siya eh. ano nga partner, Bibihira hindi pa eh. siya masyadong... May nakita ko, sir, na parang seeds. Pero, ito ang tinatawag mong Underdeveloped. underdeveloped. Na napakaliit lang, hindi halos hindi mo nga marirecognize eh. Oo. Yan. Kita yan ha. Hindi mo nga marirecognize eh. Ewan ko lang kung makita sa camera. Oh, what? Ayan. Hindi mo nga marirecognize na seeds yan. Ibig sabihin, Juicy. 0% na makakuha ka ng seeds dito. Sir, Diba? partner, napakasuti natin. Ngayon lang po ako nakalaki nitong Moondrops. Dito pa kay Sir Reds. Alagang napaka-special naman natin, partner. Kasi alam ko pag-ubas noon, pagkain lang yan ng mga marlika. Mga Hindi ko marlika na ako. Dugong marli ka, di ba? Mga red. Yo, Ano tawag din? dugong bugaw. Dugong bughaw. Akala ko saan, dugong bugaw. Buti na lang, may dugong bughaw dito. Marlika, Pride Iberica. Oh. Si Sir. Biruin mo Sir, sa nakakita lang ako namang ganitong sa Masarap. Google photos lang. Ngayon personal ko na. Patakipin natin yung wife ko. Guys, Ayan. Hindi guys, salamat kay Sir Reds. Ito talaga. Ako kasi, pangarap ko talaga dati pa ang ubas. And isa ito, talaga itong variety nito sa gusto ko talagang itanim. Gusto kong magkaroon.
Kaya, na-prove naman na mamumunga ng marami. Sir, na-prove mo na napabunga mo. Ngayon naman sir, tanong ko, ano pa ang plano mo para mas lalong ma-improve mo itong Sapphire Moon Drops? Kasi this is the first time na namunga siya ng marami. Karami-rami. Pero, Hindi lang marami, pagkarami-rami. ano pa, Partner. pagkarami-rami, makikita nyo. Pero ngayon, ano pa ang plano mo para mas ma-improve mo itong Sapphire Moon Drops? Ang gusto ko pa dito na mangyari, siyempre, ma-prevent natin yung katulad nga, meron pa isa-isa na nagkaroon ng berry cracking. Okay. O at least, may idea na ako na saan ako nagkamali, Yun. anong countermeasure ang dapat ibigay ko. Noted na yun, partner. Oo. Tapos, siyempre, gusto ko mas malalaki pang berries. Yun. Kasi katulad nito. Ito, maganda na ito. Maganda quality na ito. Oo. Ito. Oh, tingnan mo. Good quality na eh. Gaano kahaba yung berry niya? Almost 2 inches yan eh. Ito yung yung ang tawag ko sa Voluntary fruiting. Voluntary fruiting. Okay, compare mo. Compare natin O, kalahati yung lang. distance. Nangalahati. Mga idol, nangalahati. Oh, Ibig diba? sabihin, malaki ang chance na lumaki pa ito Oo, kasi ito habang Bumaba pa. at humaba. Ito habang 2 inches po. Yung ano. lalaki pa yan. Yun. 2 inches, partner, yung ano, yung haba. 2 inches. Nung isang bunga. Ito, Gagaling. meron nga dito na more than 2 inches eh. Tapos, lalaki pa yan. Lalaki. Lalaki pa habang naghihinog. Habang nagiinom, lumalaki pa. Ibig sabihin, lalong bibigat yan. Ito, sir, kumuha na. Lalong mamahal. Ipakita lang natin. Kuha ka ng isa, Isa lang. compare mo. I-compare mo, idol, dun sa ano. Ito. Yung pinakaba, mga idol. Ito na. Yun, Hilog na pinakaba. dito eh. Pwedeng kainin na naman. Maasim pa yan, pero Okay lang. ubas Para na hindi yun. ba sayang? Kainin niya. Ito. Lamig na sige. Yun. Damage pa yung tangkay, sayang naman din na may hinog yun. Kailangan Wala bang kasi yung tulong ano mo? natin, wala yung calcium eh. Yun. Ah, Doon sa camera natin, idol. So ayan, mga Yung bulunda. Ang laki ito ng yung diferensya. voluntary protein. Tama sir. voluntary protein yan. Ito yung ano, Pinabunga pruning. talaga. Pinabunga. Pinabunga talaga. Oh, ayan o, mga boss. Oh. Ang layo ah. Oh, ang layo. Oh, di ba? So, So, layo ng diferensya. ito yung i-achieve Tapos natin. ito kasi hindi pa hinog. Hinog. Pero titikman natin. Lalaki pa yan pag naghinog na. Kasi nasa 80 days pa lang. Nasa ano pa yan, hindi pa tama sa dapat. Oh, parang, ano, oh, walang seeds. Wala Oh, seedless nga yan. Ang lupit. Oh, haba oh. Naturally seedless variety nga kasi. Hmm. Seedless pa rin yan. Partner, matamis. No? Hindi pa yun. Kaya, Oh, ano, hingitin lang natin, partner, yung ano, yung Kulang pa sa mga viewers ngayon. Kulang pa sa araw pero matamis. Guys, so, Very crunchy. yung nasa likod si ma'am, mamaya ka naman. Very crunchy yung variety na yan. Yan ang Crunchy isa talaga. sa gusto. Okay, talagang bilang isang nagpo-promote ng ganitong sa grapes. Talagang may encourage ka na magtanim talaga ng grapes. Kasi kita nyo, napaka-delicate nung proseso pero nagawa ni sir. Yun ang pinaka-the base. Pinaka-the best Yes. way na ginawa. Kaya ano pang hinintay nyo guys? Yan po, i-drop namin yung contact number ni Sir Reds. Yan po, bahala na po kayong contact. Kung interesado po kayo sa ganitong variety, tawag po kayo, order na kayo. Kasi, alam ko sir, limited lang to. Kasi ako, bibili ako nito. Pero hingi tayo ng discount. Yun. Tapos, meron ka pa bang tanong kay Sir Ed? Wala na partner so far. Sir Ed, baka mayroon kang gusto sabihin. Sa akin lang, meron akong konting sa inyo na hindi mo may hilig magtanim na napo-prostrate na dito sa Kasi ang dami po dito na nagtanim na-prostrate mo. Dahil siguro sa itong mag-drops. Oo, yung drops. Yung iba nga, pinutol na. Yung iba ay green-up na sa ibang variety. Sir. Siguro kailangan nyo lang nabaguhin yung
sinusunod nyo na protocol. Parang style, sir. Oo. Kasi yung iba po kasi masyadong naging dependent doon sa sinasabi ng mga nauna na nagtatay ng ubas. Ito ang protocol, nasundin nyo ito, ang ganito lahat, gawin nyo, ganito. Baka kinakailangan i-reassess nyo ng kaunti. Yung... Baka kailangan i-reassess nyo yung ginagawa nyo kasi nga ang protocol sa ubas, ang general na rule is one protocol will not fit all. Yan, tandaan nyo guys. Kasi iba-iba ang Napakasimple behavior nga lang. at characteristic ng ubas. So, tuloy nyo lang, kumbaga, huwag kayong matakot na baguhin nyo ng kaunti yung sistema. Baka dun sa pagbago ni sir, dun sir magsimula. Kasi ganun sir ginawa mo eh. Actually, yun nga. Sabi nga nung Itong ano, box, think out of the box. yung ginawa ni sir. Kaya tingnan nyo. Out of the box. Successful yung ginawa niya. Ayos. Kasi sino ba naman yun nga, gaya yung sabi ko sa inyo, nanggaling sa ground Success floor. Pinaakyat natin sa second floor. O yun, wala na yun sa protocol. Yes. Oo. Pagdating sa taas, yung cordon uli umabot ng 3 meters. Oo. Wala na naman yun sa sa Protocol. protocol. O yung ginawa naman natin dito na yun nga, eksperimento ko lang. Hindi ko sinasabing yun ang nakapagpabunga dito. Na iba yung trunk, iba ang cordon. Gagaling. Pero yung yun nga, yung trunk nito is Brazilian hybrid. Yung cordon ay secret ko. Yan ang Yung protein cake. darating ang panahon, nare-reveal din yan siya. Yes. Pero ngayon, sekreto na muna. Ito mo. Kasi, Yung cordon kaya is bumawi secret. sa, pag-aaral niya, yung mga taon na pag-aaral niya dyan sa, siyempre. So, ang sekreto nasa cordon. Malay Kaya mo. naman siguro sir, sabi ko nga sa iyo actually, talagang lang yun, baka nagkataon lang, hindi naman talaga. Baka sa Pero sunod. yun nga, sabi ko, ito kasi, in-experiment ko. Ito naman yung gustong-gusto kay sir. Very humble na tao. Kahit na yun lang pinaka... Gusto niya na ibang malaki pero Mahirap kasi sir, humbly mahirap kasi sir na i-assume mo yun na na Yes, sir. tama ako. Mahirap yung i-assume natin yun na gano'n. Kasi kung sabihin mo na tama ako at in-apply ng iba na hindi naging effective yan, Yun, ang inano dito sa inyo. basta ako, pwede nyo gayahin. Pero hindi ko sinasabi na ito ang tama. Yung pinaka... formula. Ito ang tama. Kasi ito mahirap eh. Yun. isa pa sa gusto kong bigyan ng kay sir yung credit. Sa lahat ng tagapanood natin through Facebook, YouTube, kung gusto nyong magkaroon ng picture, videography na kung anong content doon. Instagram picture, Instagram. di ba? Pang nuptial, di ba? Pwede dito sa Pwede dito kay sir. Schedule lang. May scheduling lang. Yung mga photoshoot, actually may naka-schedule Mga photoshoot. ako dito na marami. Pero yun nga, by schedule at ayoko ng maraming tao. Limited lang. Ayoko Yun. ng marami. Kasi baka, sana makapunta kami dyan, di ba? Ako. Pagkukulitin tayo, di ba? Mag-message. At saka may Tapos, saan ba yan makakita? So, yun. Ayan. Pinapaalam na namin sa inyo. Please contact muna para schedule. Kasi hindi dito yung ura-urada. Pagpunta nyo, makakapasok kayo. Correct. So, that's a big no-no. Kailangan may coordination pa rin tayo. Kaya Kay sir. pasalamat kay sir na pasalamat tayo partner kasi sabi ko nga kahit sa sobrang loaded na po ng trabaho ni sir, Yeah. sobrang busy, napaglaan pa rin tayo. Binigyan tayo ng time ngayon ma-interview siya. At yun. Yun. So, ako partner, okay na ako. Okay po. Sir, ikaw. pasalamat tayo kay sir na. Okay, sige. Bago tayo magpaalam. Sir, muli po, maraming salamat sa inyo sa time at sa share naman sa ating information about sa grades Yes. Especially about sa Fairmont. sa Fairmont. Salamat din sa inyo. Yan. Hanggang dito na lang. Bye-bye guys. Kasi Rica, ang partanong sana. And si Nards at dito. Yes. At don't forget, like and subscribe Sa aming our channel. Yeah. Bye-bye. Guys, God bless. Peace out!
May isang.